Maraming ulat tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine ay nakatuon lang sa frontline. May mga regular na balita tungkol sa panig na nakakakuha ng teritoryo o sumasakop ng isang pinag-aagawang lugar, habang ang mga analyst ay masusing pinag-aaralan ang mga estadistika tungkol sa mga napanalunan at natalong teritoryo ng bawat panig. Pero ang digmaang ito ay hindi lang nilalabanan sa harapan. May isa pang digmaan na nangyayari sa malalayong sinakop na lugar ng Ukraine, gaya ng Kherson at Crimea. Mas mahalaga ang digmaang ito kaysa kontrol ng harapan, dahil mas malaki ang epekto nito sa tsansa ng bawat panig na magwagi sa hinaharap. Talo ang Rusya sa digmaan na ito at malinaw ang ebidensya. Ang dati ligtas na kalsada, nayudaan na sa impyerno. Napuputol na rin ang mga matagal ng linya ng supply. Naputol ang koneksyon, sinusunog ang convoy, at napipipila ng galaw dahil sa drone, missile, at biglang pag-atake na hindi napaggandaan o nahulaan. Unti-unting winawasak ng Ukraine ang kakayahan ng Rusya na magpadala ng supply, magpaandar ng makinaryang militar, at ipagpatuloy ang digmaan. Ito ang digmaan sa likod ng digmaan. Para maintindihan ang halaga nito, dapat muna nating maunawaan ang isang mahalagang tuntuning ng makabagong labanan. Hindi palaging nananalo ang panig na may mas maraming tangke, sundalo, o iba pang kagamitan, kundi ang panig na bihasa sa sining na mahusay na paggalaw ng mga kagamitang yon. Gaya ng sinabi ng maalamat na general ng US na si Omar Bradley, estratehiya ang pinag-usapan ng mga baguhan, lohistika naman ang pinag-usapan ng mga profesional. Sa labanan na tumagal ng ganito, kasing halaga ng kabuuang lakas putok ang lohistika. Para mapanili ng Rusya ang presyon sa Ukraine sa kahabaan ng daan-daang milya ng mga teritoryong nasa harapan, kailangan nitong ligtas na mailipat ang mga tropa sa mga teritoryong iyon. Pero hindi lang yon. Kailangan din ng paraan para maihatid ang mahahalagang supply, gaya ng armas at bala. Dapat makarating ang repair team sa mga lugar ng nasirang tangke at armored na sasakyan, at makapasok ang medical team sa delikadong lugar para mailikas ang sugatang sundalo. Dapat tuloy-tuloy ang pagdaloy ng gasolina sa unahan para mapanatili ng mga assault squad ng Russia na umaandar ang kanilang mga sasakyan at may sakatuparan ang plano sa pag-atake. Sa likod ng bawat puwersa, kailangan ng malawak at komplikadong logistics at supply chain para mapakain at mapanatili ito. Kapag bumagsak o naistorbo ang network, babagsak din ang lahat ng nakapaligid dito. Kung walang mga supply line na magpapakain dito, biglang hihina ang anumang hukbo na magbubukas ng mga pagkakataon para makaganti ang kalaban. Itong dahilan kung bakit, kahit mahalaga ang mga labanan sa unahan at mahalaga rin ang mga estadistika ng kontrol sa teritoryo, hindi na lang ito tungkol sa kung aling panig ang may hawak ng aling bahagi ng lupa. Hindi na ganang ngayon ang digmaan na ito. Ngayon, sa ika-5 taon nito, lalo nang nagiging mahalaga kung aling panig ang tunay na makakapagpatuloy ng kanilang operasyon at mas makatatagal kaysa sa kabila. Labanan ito ng tibay at pagtitiis, at alam ng Ukraina iyon. Naintindihan nito na hindi kailangang sirain lahat ng tangke ng Rusya kung mapipigilan lang nilang magkagasolina ang mga ito para gumalaw. Hindi nila kailangan patayin ang bawat sundalong Ruso kung mapuputol naman nila ang mga linyang nagbibigay ng pagkain sa mga ito. Ngayon, hindi na lamang sila tumututok sa bawat unit sa labanan, kundi inaatake na rin ang buong sistemang nagpapatakbo at nag-uugnay sa mga ito. Maaari maging mapagpasya ang pagbabagong ito dahil sa kasaysayan, nakita natin kung paano kaya magdala ng tagumpay o pagkabigo ang lohistika kahit sa pinakamalalakas na militar. Si Napoleon Bonaparte, kilalang Pranses na emperador, ay natutunang mahalaga ang lohistika. Nang pinamunuan niya ang malaking hukbo papasok sa Rusya, umaasang mabilis na tagumpay. Nabuo niya ang isa sa pinakamalakas na puwersang pandigma sa Europa, kung hindi man sa buong mundo. Habang lumalalim ang hukbo niya sa Rusya, lalong naiipit ang kanilang mga linya ng supply hanggang sa tuluyang maputol sa sobrang layo. Naubos ng pagkain, mabagal ang dating ng bala, namatay ang mga kabayo, at pinalala ng matinding taglamig ang sitwasyon. Naranasan din ng mga Aleman ang katulad na bangungot nung ikalawang digmaang pandaigdig. Muli, sa Rusya ito nangyari, kung saan mabilis sumugod ang Nazi gamit ang blitzkrieg na taktika na umaasa sa bilis at momentum na hindi kakayanin ng kalaban. Habang lumalayo sila, mas nahirapan silang panatilihin ang mahahalagang linya ng supply. Bigla, napilitan ng pinakamalakas na puwersang militar sa mundo na sumuko sa Stalingrad. Sa ngayon, mahalaga pa rin ang lohistika sa tagumpay ng militar. Ang tagumpay ng Estados Unidos sa Operation Desert Storm
ay hindi lang dahil sa mas mahusay na pagsasanay at kalidad ng kagamitan. Ito rin ay dahil natagpuan ng mga puwersa ng Estados Unidos ang pinaka-epektibo at pinakamatalinong paraan upang mailipat ang napakaraming gasolina, bala at iba pang supply kahit sa mahihirap na kondisyon ng disyerto. Ang mga makabagong labanan gaya ng sa Ukraine ay mabilis gumamit ng yaman, kaya't mas mahalaga ngayon ang lohistika at supply chain. Para mapanali ang kontrol sa mga nasakop na teritoryo at hindi lang magbigay presyon sa harapan, napilitan ng Russia na bumuo at umasa sa komplikadong hanay ng mga rail hub, depot, convoy, command post at transport corridor. Yun ang mga target na gustong wasakin ng Ukraine. Kamakailan, maraming matagumpay na pag-atake sa mga sinakop na teritoryo at labas nito na tinatarget ang mga sentrong lohistikal na pinakakailangan ng Russia. Nasunog ang mga imbakan ng bala. Winasak ang mga rail hub. Ang mga kalsada ay napailalim sa pag-atake ng mga Ukrainian drone na palutang-lutang sa impapawid, nagmamasid sa lupa, naghihintay lang ng unang sinyeles ng convoy ng Russia bago pagbagsakan ng apoy. Hindi roon titigil ang Ukraine. Handa silang dagdagan ng presyon sa pamamagitan ng kampanyang pagharang sa lohistika na inanunsyo ng Defense Minister na si Mikhailo Fedorov noong Mayo 27. Sa isang detalyadong post sa Telegram sa kanyang opisyal na account, ibinunyag ni Fedorov na ito ay magiging 2 yugto ng programa na idinisenyo upang palakasin ang middle strike at sistematikong sirain ang kakayahan ng Russia sa operational depth. Layunin naming dagdagan ng presyon sa mga Ruso sa likurang mga lugar nila at alisin ang kanilang kakayahan sa aktibong pagsalakay. Tungkol sa pagpupundo, ang unang yugto ng logistics lockdown. Ang Ministriya ng Depensa ng Ukraina ay naglaan ng 5 bilyong hryvnia ng Ukraine na gagamitin para bumili ng mas epektibong mga sandata para sa middle strike na tututok sa mga logistical na himpilan ng Russia na maraming milya ang layo sa likod ng mga frontline. Kasama rito ang FP-2 Hornet at Bulava drones na mas malayo ang nararating at mas matagal sa ere kaysa ibang modelo. Ang ilan ay may saklaw ng operasyon na hanggang 200 kilometro o 100 at 25 milya. Kadalasan, kaya rin nilang gumana ng mag-isa kapag nakapasok na sila sa teritoryo ng kalaban gamit ang sarili nilang AI para magmasid sa paligid at tukuyin ang mga target sa halip na umasa sa mga pilotong tao para gabayan sila. Mas maraming unit ng Ukraine ang makakatanggap ng mga sandatang ito sa lalong madaling panahon, pero hindi lahat sa kanila. Sinabi ni Fedorov na may sistema ng gantimpala sa ministeryo at ang pinakamahusay na brigada lang ang nabibigyan ng bagong sandata. Ang pondo ay mapupunta sa pinaka-epektibong brigada at unit ayon sa e-point system, lalo na sa mga team na eksperto sa pagsira ng kalaban sa operational depth at may pinakamagandang resulta rito. Nakatanggap na ng pondo ang mga unang unit at nagsimula na ang direktang pagbili. Lohika lang desisyon dahil mas mahal ang sandata para sa middle strike kaysa mas murang FPV drones at limitado rin ang pondo ng Ukraine. Laging maingat at maparaan ang kanilang operasyon, gamit ng mahusay ang yaman para walang nasasayang. Hindi makatuwiran ipamahagi ang mga sandata sa unit na di kayang sulitin ang gamit nito. Sa pagbibigay nito sa pinakamahusay na brigada, tumataas ang tsansa ng Ukraine sa matagumpay na pag-atake sa Russia at nagiging mas epektibo ang paghihigpit nila sa lohistika. Ipinaliwanag din ni Fedorov ang ikalawang yugto ng programa. Nagsasagawa kami ng sentralisadong bidding para sa pagbili ng maraming sandatang pangatake na katamtaman ng saklaw. Ang open bidding ay hindi lang para sa bilis at produksyon, kundi para rin sa kompetisyon, bawas korupsyon, transparency at mas epektibong paggamit ng pondo ng bayan. Sa madaling sabi, ang unang yugto ay tumutukoy sa kasalukuyan, pagdadala ng armas sa brigadang kailangan nito para mapanatili ang presyon sa kalaban. Samantala, mas pangmatagalan ng ikalawang yugto. Layunin nitong palawakin ang sistema sa bansa para pabilisin ang produksyon ng mga drone na pangatake na katamtaman ng saklaw, pasiglahin ang kompetisyon sa mga gumagawa at gawing standard ang procurement upang mas maraming sandatang maipalabas sa mga susunod na buwan at taon. Bago pag-usapan ang kahalagahan at epekto nito sa labanan, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa na nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon. Inasahan ni Fedorov na hindi magtatagal bago maramdaman ng Ukraine ang mga benepisyo ng programang ito at binanggit niya, sa lalong madaling panahon ngayong tag-init, mararamdaman na sa frontline ang resulta ng sentralisadong pagbili ng mga kakayahang pang-atake na katamtaman ng saklaw. Hindi naligtas ang kalaban kahit malayo sila sa labanan. At maraming kapani-paniwalang ebidensya na nagpapakita na ang Russia ay kasalukuyan nang dumaranas ng matinding epekto ng kampanya ng Kiev sa mga pag-ataking katamtaman ng saklaw. Ayon kay Fedorov,
Patuloy na tumataas ang kapalit ng pagsulong para sa mga Ruso. Paliwanag niya, noong Oktubre 2025, nawala ng Russia ng 67 sundalo kada kilometrong parisukat ng nasasakop nilang teritoryo. Pagsapit ng Abril na yung taon, umabot na sa 100 at 79 kaswalti kada kilometrong parisukat. Halos triple ito. Nagpatuloy ang ministro. Nakakaranas ang Russia ng record na kaswalti. Higit 35,000 sundalo ang namamatay o malubang nasusugatan buwan-buwan at pinapabilis pa namin ang operasyon. Sinabi niya na 4 na beses na pinalaki ng Ukraine ang pagwasak sa ang lohistika, bodega, kagamitan, himpilan ng command at ruta ng supply ng kalaban sa malalim na likurang bahagi ng operasyon nito mga buwan. At halata ang epekto nito. Habang mas maraming lohistika ng Russia ang nasisira, mas nababawasan ang pag-atake sa LBZ linya ng labanan. Binanggit ni Fedorov ang 2 pangunahing dahilan para dito. Una ay ang katotohanan na inangkop ng Ukraine ang kanilang estratehiya upang mas pagtuunan ng pansin ang mga target na mas malayo sa harapan. Pangalawa, wala nang access ang Russia sa Starlink satellite service na dating tumulong sa kanilang tropa sa pagpapalipad ng drone, komunikasyon at pamamahala ng galaw sa labanan. Walang teknolohiya ito. Bulag na tumatakbo ang mga puwersa ng Russia sa mga sonong patayan sa harapan, habang nagkakagulo ng todo sa likuran nila. Pinakamalinaw itong makikita sa sinakop na timog Ukraine, lalo na sa timog Donetsk, Zaporizhia at Kherson. Sa loob ng ilang taon, umasa ang Russia sa ilang ruta ng supply at ginawang militar na ruta ang mga highway ng Ukraine. Ilang taon silang nagpatuloy ng walang sagabal dahil malayo ang mga rutang hindi kayang targetin ng Ukraine ng tuloy-tuloy. Kahit nakakagawa sila ng ilang pag-atake minsan, wala silang teknolohiya noon para gawin ito palagi. Pero nagbago na ang lahat ng iyon. May teknolohiya at sandata na ngayon ang Ukraine para tamaan ang mga lokasyong ito at mahusay nila itong nagagamit. Sa Donetsk, kamakailan ay sinabi ng Azov Brigade ng unang National Guard Corps ng Ukraine na aktibo nilang napapasailalim sa putok ang mga ruta ng supply ng Russia gamit ang kanilang mga drone na may mahabang abot. Tinatarget nila ang 2 pangunahing kalsadang papunta sa Mariupol, Ukraine. Isa sa mga kalsada niyon ay papunta sa daungang lungsod ng Russia na Taganrog sa Silangan, habang ang isa naman ay umaabot pa sa Hilaga, papasok sa rehiyon ng Donetsk patungong Vovnevochka. Bahagi ang mga rutang ito ng mas malaking koridor na panlupa mula sa mismong Russia papuntang sinakop na Crimea na dumadaan sa ilang sinakop na rehiyon. Mahalaga ang daanang ito para sa Kremlin sa pagdadala ng pagkain, bala at supply sa Crimean Peninsula, lalo na ngayong lahat ng iba pang ruta ay sira o delikado na. Naglabas ang Azov Brigade ng video noong Mayo 25 na nagpapakita ng kanilang mga drone na aktwal na sinusuri ang daloy ng trapiko sa mga highway, pinipili ang mga sasakyang militar ng Russia at tinatamaan ang kanilang mga target ng walang kahirap-hirap. Sinabi ng Azov sa caption na nagpapatrolya sila sa border ng Mariupol at dapat maging malaya ang Ukraine mula sa tropang Ruso. Pinakamaasahang paraan ay ilapit ang sanitary zone ng lohistika ng kalaban sa Russia at sinakop na Crimea. Tinapos ng unit, wala nang ligtas na bahagi ng dagat Azov para sa mga mananakop. Kung pagbabasehan ng ebidensyang ito, tama sila. Dahil sa dumaraming bilang ng mga Ukrainian drone na nagpapatrolya sa mga highway na ito, maaring maging sobrang delikado na para sa Russia na gamitin ang mga ito. Dahil dito, mawawalan ng matinong opsyon ng Kremlin para magdala ng supply sa Crimea na binobomba ng Ukraine gamit ang drone at missile na sumisira sa depensa sa himpapawid at mga pasilidad militar ng rehiyon. Nangyayari rin ito sa ibang bahagi ng mga sinakop na teritoryo, hindi lang sa Donetsk. Kasabay nito, ipinakita ng Azov ang kontrol nito sa mga highway papuntang Mariupol. Ibinunyag din ng ika-400 at 12 o Nemesis Brigade ng Ukranya na nagpasya ang mga opisyal ng Rusya na isara ang isa sa kanilang pangunahang rutang lohistika sa timog ng Ukranya. Ang highway R-280 na tinatawag ding ruta ng Novorossiya ng Kremlin ay dumadaan sa mga sinakop na lungsod ng Mariupol, Melitopol, Zaporizhia at Simferopol, Crimea. Ito ang huling bahagi ng koridor na panlupa ng Crimea at itinuturing na pinakamahalagang bahagi ng lohistikal na palaisipan ng Kremlin dahil walang ibang alternatibong kalsada dito para mailipat ng Rusya ang supply mula punto A papuntang B. Umasa ang mga puwersa ng Kremlin dito para madala ang kagamitang militar at supply papuntang kanluran. Hanggang dumating ang Nemesis Brigade at inilunsad ang lihim nilang bagong attack drone na noon lang nakita ng publiko. Ayon sa ulat, napatunayang napaka-epektibo ito sa likod ng linya ng kalaban, nakakawasak ng 12-12 ng truck at mga tangke ng gasolina ng Rusya. Sa Telegram,
Isinulat ng Nemesis na dahil sa malaking pagkalugi, napilitan ang pamunuan ng militar ng Rusya at mga okupasyonal na autoridad na limitahan ang paggalaw ng mabibigat na kagamitan sa Novorossiya Highway. Ang mga pagtatangka ng kalaban na gumamit ng mga daan sa bukid at putikan bilang alternatibong ruta ay napatunayang walang saysay. Epektibong natutunton at winawasak ng Ukrainian drone ang mga target sa anumang lupain. Kaugnay ito ng mga larawan at video na kumalat kamakailan sa social media na nagpapakita ng mga pangunahing kalsada palabas ng Mariupol. Punong-puno ng nasunog na labi ng military vehicles at umuusok na chassis ng tangke. Patunay na lampas sa anumang pagdududa na ang mga rutang ito ay hindi naligtas para sa mga Ruso. Tulad ng binanggit ng Nemesis Post, kahit na sinubukan ng Rusya na gumamit ng mga alternatibong daang lupa at mga rutang hindi sementado para mapanatiling gumagalaw ang kanilang supply, walang hirap ang mga drone ng Ukraine sa paghahanap at pagsira sa kanila saan man sila magpunta. Dapat may magawa ang Rusya dito dahil inaangkin nilang sila ang pangalawang pinakamalakas na militar at ipinagmamalaki ang makabagong depensa sa himpapawid. Bilyon-bilyong dolyar ang inilalaan taon-taon sa kanilang sandatahang lakas. Ngunit ang mga ruta ng supply na kontrolado nila ay nagiging libingan ng sasakyan. Kahit nananawagan ang mga Russian nationalist at Z-blogger sa Kremlin na maglagay ng mga lambat o iba pang panlaban sa drone sa mga kalsadang ito, patuloy pa rin silang binobomba mula sa himpapawid. Malamang, dahil hindi lang ang mga ruta mismo ang pinuntirya ng Ukraine, kundi pati ang mga depensang nakapaligid sa mga ito. Kamakailan, ibinunyag ni Kyle Glenn, isang investigador sa Center for Information Resilience, na nagkaroon ng 300% pagtaas sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga depensa sa himpapawid ng Russia at mga kagamitan sa electronic warfare noong Marso at Abril ng taong ito, kung saan humigit kumulang 80 sistema ang naging target sa kabuuan. Mahal at mahirap palitan ang marami rito. Kapag nawalan ng depensa ang Russia, mas madali para sa Ukraine na tamaan ito muli at mas malakas pa. Tulad ng binanggit ni Glenn, ang panganib para sa Russia ay ang sunod-sunod na pagkawala ng mga sistema ng depensa sa himpapawid na nagdudulot ng tinatawag na cascading failure dahil bawat isang pagkawala ay nagpapadali sa mga susunod na pag-atake ng drone ng Ukraine na maging mas epektibo. At hindi ito titigil. Kinumpirma ito ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong 5 ng Mayo sa pamamagitan ng kanyang isinulat sa X. Malaki rin ang itinaas ng bilang ng mga pag-atake sa mid-range. Ngayon, doble na ang dami ng mga pag-atake sa layong lampas, 20 kilometro kumpara noong Marso at 4 na beses na mas marami kumpara noong Pebrero. Lalo pa itong dadami. Prioridad ito. Dahil dito, nararanasan na ng unit ng Russia ang hirap ng laban, gaya ng naranasan ng puwersa ni Napoleon at ng mga Nazi noon. Inililipat na nila ang mahahalagang kagamitan, gaya ng imbakan ng bala at himpilan ng utos mula sa labanan. Isa itong tabak na may dalawang talim. Sa isang banda, maaaring makatulong ito para mas maging ligtas ang mga lokasyong ito. Sa kabilang banda, mas pinapalala nito ang lohistika dahil mas mahaba na ang kailangang lakbayin ng mga supply. Habang mas malayo na ang naabot ng drone ng Ukraine, baka hindi na mahalaga kung gaano kalayo ilipat ng Russia ang kanilang mga himpilan ng utos at mga sentro ng supply. Mabilis matutuklasan at masisira ng mabilis umuunlad, nahukbo ng UAV ng Kyiv ang lahat ng iyon. Maging ang mga mamamahayag na Ruso ay nakikita ng paparating na krisis at nagbabala ang war correspondent na si Dmitry Steshin na kung walang agarang aksyon, babagsak ang lohistika sa mga susunod na buwan. Iyan mismo ang inaasahan ng Ukraine. Samantala, nabawi ng puwersa ng Kyiv ang malalaking teritoryo na maaari mong panuurin sa videong ito. O panurin mo ito para makita kung paano nagawang pabagsakin ng Ukraine ang multimilyong dolyar na mga misil ng Russia nang hindi man lang nagpaputok ng kahit isang bala. At siguraduhin mag-subscribe sa channel para sa iba pang balita at kaalaman tungkol sa militar. At maraming salamat sa panonood gaya ng dati.